Kumusta kayo? Kung mapapansin nyo, meron na tayong topic na call to love nitong mga panahon. Ibig sabihin, tinatawag tayo ng Diyos para magmahal. Sa episode 1, nag-preach ay si Ate Deng. Natatandaan nyo ba kung ano yung sinabi ni Ate Deng? Ang topic na ni Ate Deng is, andito tayo ngayon dahil binago tayo ng Diyos. At sa episode 2 naman, ang nag-preach ay si Ate Leng. Natatandaan niyo ba yung sinabi ni Ate Leng? May mga tanong doon na, willing ka bang isurrender lahat ng problema mo kay God? Then sa episode 3 naman, napakinggan natin ay si Kuya Jello. At ang sabi naman doon ay, I love you and I need you. Sa episode 4 naman, inapakinggan natin si Ate Darlene. At ang title naman noon is, Gifts Because He Loves You. Sabi doon ni Ate Dar, kung tama to. Tinatandaan ko to. Tinatawag niyang gifts para sa atin is yung community. Dahil maswerte tayo na meron at may malapit sa atin na community. Para makapagdasal at makapagpasalamat. Tama to yun, Tidar? Tama. Sa episode 5 naman, napakinggan natin ay ang by a total yes to God na binanggit ni Kuya Yem Yem. Natatandaan niyo ba yung sinabi nun ni Kuya Yem Yem? Bagsak ko sa recitation. Sabi doon, ready ka bang magbenta para sa greatest proposal? Benta ng kunyari, problema, ganun. Hindi. Kasi kung ako tatanungin, kasi yung sa sharing ko nun is yung, kung tatanungin ako kung ano yung handa akong ibenta, is yung pagiging mahiyain ko. Kasi ang daming masasayang dahil doon. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang last episode ng ating topic na Call to Love. At ang title nito is, Through Your Yes, Many Will Follow Him. Many people will follow me. Him. Sa simpleng yes mo, pwede kang maging inspirasyon para sa ibang kabataan na mag-serve at sumunod sa Kanya kahit mahirap. Hindi mo alam kung paano, kaya sa pamamagitan ng pagtugon at pagsagot mo sa Kanya ng yes, matutulungan mo yung ibang kabataan na laging may why and how sa kanilang mga isipan. Bakit nga ba palaging may why and how ang mga kabataan bago mag-serve? Bakit nga ba? Why? Siguro yung una, dahil pakiramdam nila boring. Boring ba yun? Then, pangalawa, pakiramdam siguro nila na kapag sumunod sila sa Diyos, maraming bawal, maraming batas. O yung pangatlo is yung nahihiya. Pakiramdam kasi nila, pang mababait lang yung simbahan. Totoo ba yun? Hindi naman instant ang Panginoon. Hindi naman siya genie na pag nag-wish ka, ibibigay agad. It's a process. Lahat naman tayo nasa process pa. Sino ba dito yung tapos na sa proseso? Bakit nga ba ako nag-yes? Sa mga kaibigan ko dati, nung ni-invite nila ako. Kasi masaya naman ako sa buhay ko noon eh. Kahit nasa bahay lang ako.
Tsaka hindi rin ako sanay sa maraming tao. Mailap kasi ako eh. Pero yung sinabi nila sa akin na parang may nagtuturo nga daw doon na maggitara. Kaya parang doon ako nag-interesado. Hindi sa mga binibigay dito na guidelines to. Kasi before naman ako mag-join dito, nagigitara na talaga ako. Pero hindi pa ako ganun kamarunong. Then ngayon, medyo marunong lang naman. Medyo lang. Kalaban ko naman ngayon is yung confidence ko. Saan ba kasi nakakabili nun? Ba't wala ako nun? Bakit pag-usapang tutugtog na, tumitiklop ako bigla? Kala ko sa mangingiti niya lang ako titiklop eh. Hindi pala. Back to the topic. Lahat tayo nasa proseso pa. Naniniwala ako na lahat tayo ay nasa proseso. Naalala ko lang 2 years ago na nakikinig lang ako diyan parang sa inyo. Makikinig lang, di mo alam kung may napapakinggan ka eh. Tulala lang, na parang wala lang. Hindi ko inaakala na magsasalita din ako dito sa harap. Siguro ito din yung sinasabi ni Lord sa akin na sa may Isaiah 60:22 na when the time is right, ay the Lord will make it happen. Ito yung parang siguro sa ilang beses ko nabasa to. Ngayon ko lang to na ngayon lang to nasama sa guidelines ko. Kasi naalala ko talaga nung habang ginagawa ko to is yung 2 years ago kung paano nga ba ako pumasok sa ganito. Then, yung pangalawang yes ko naman is yung nag-commitment kami. Natatakot ako. Kasi iniisip ko agad yung mga pwedeng mangyari. Pero pinaalala sa akin yung nag-hiking kami. Doon yung doon nabid yung tiwala ko sa mga kasama ko. Sabi ko na, balang araw, iiwan din nila kami. Ayun, nag ko doon. Joke lang. Ito yung, doon ko na-build yung tiwala ko sa isa't isa sa amin. Kay Manny, kay Ninong, kay Bokbok. Di mo ba alam na yakap-yakap ni Bokbok yung kanin pag-akyat hanggang pagbaba? Kompleto. Walang kulang yung kanin. Kahit sa amin. Walang kompleto. Walang kulang sa amin. Kung ilan kami yung akyat, ganun din kami bumaba. Then, doon ko naalala na parang yung yes natin is yung kanin na yakap ni Bokbok. Kahit gaano kahirap yung pag-akyat at pagbaba, pinangahawakan pa din natin yung yes natin. Di natakot. Dahil may mga ate at kuya. Kaya huwag kang matakot. Dahil may mga ate at kuya tayo na malalapitan. Sa panahon na feel natin may hirapan na tayo. Andiyan lang si Jesus, nag-aantay sa mga sagot natin. He is waiting and He will still waiting for you. Huwag mo antayin na 15 years ka pang manahimik bago ka lumapit. Mahal niya tayong lahat. And this is a fact. He is still exists in our hearts. Huwag tayo matakot mag-alala. If you worry, you will hurry to the cemetery. Tapos na ang undas. Nahabol ka pa ba? Isipin nyo lang, anak. Nasa stage kayo. At nag-iisa. Kausapin nyo lang yung Panginoon at tanungin. Then, ito na rin yung tamang oras para i-share nyo yung mga natutunan nyo. Hindi lang yung receive lang tayo ng receive. Huwag tayo maging selfish. Let's announce the Word of God and the experience you learn. Malay mo, sa tinatago at sinasarili mong lesson, ay makatulong pa sa iba. At ikaw pa, maging dahilan, pagbabago.
at pagiging better version ng sarili nila. Magiging ikaw si Peter, the fisher of men. Just a quiet question ko naman. Sorry, kinakabahan ako eh. Ano ang naka-struck sa'yo at bakit? Sa Matthew 9:9, 1 Timothy 1, 1 Timothy 1:15. Paano mo patuloy na susundin ang tawag ng Diyos para magmahal? Sino ang taong gusto mong tulungan upang makabalik sa Panginoon? Yun lang. Thank you.